Nagsimula ang Southwest Monsoon o Habagat noong August 10, 2026 at tumagal hanggang August 22. Halos 2 linggo nating susundan ang pagbabago ng sitwasyon ng tubig dito sa probinsya ng Bulacan. May mga lugar na bahagyang gumanda ang kondisyon. Pero mayroon din namang mga lugar na patuloy pa rin kailangang bantayan. At ang tanong ngayon, bakit kaya tila mabagal ang pagbabagal ng tubig sa ibang lugar? Sa vlog natin ito, babalikan natin ang nangyari mula August 10 hanggang August 22 at makikita natin kung paano nagbago ang sitwasyon araw-araw. Ganda at makalimlim po na umaga ang mga ka-Alfax TV, mga kalasang Bebelgam. Welcome back po sa ating channel ng Alfax TV, ang Bulakenyong Vlogger. Ngayon po sa episode natin, gagawa po tayo ng malaking recap at ground observation na natunghayan natin ang ating naranasan ang hagupit ng habagat dito sa probinsya ng Bulacan. At dito po ay bubusisiin natin ang iba't ibang lugar na naapektuhan ng habagat nung kasagsagan nito. Sa ating compilation, makikita ninyo simula August 10 hanggang 22 ng 2026 ang naranasan natin sa kalakihan ng probinsya ng Bulacan. Ano pa hinihintay natin? Tara na, let's go! August 10, 2026, kung saan ito ang una nating video para mag-vlog sa kalagayan ng baha sa ating bayan sa Malolos. Kung mapapansin natin, ang kondisyon ng tubig ay biglang tumaas sa ating mga kalsadahan. At nagtungo tayo sa palengke ng Malolos para makita ang kalagayan ng ating palengke. At napapansin din natin na ang ating trapiko ay maluwag. Ang mga establishmento, negosyo, ay atin ang pinuntahan para malaman ang update ng ating mga presyo ng bilihin nitong nag-uumpis pa lang ang habagat. Ang CMIS Santo Rosario. Ang una natin tiningnan ay ang taas ng level ng tubig sa ating wet market o sa pamilihang bayan ng Malolos. Dito ay nakita natin na marami pa rin nagtitinda na mga fish vendor sa ating wet market. At syempre, pumasok na tayo para alamin ang ating mga pangunahing bilihin, gaya ng presyo ng gulay, isda, karne, mga basic commodities, at syempre ang epekto ng baha sa mga delivery. At epekto rin ng market vendors sa kanilang mga parokyano o sa mga mamimili. At pakikita ko sa inyo ang mga actual footage na nakuhanan natin at pag-oobserba natin sa ating palengke ng Malolos, Bulacan. Dahil po ngayon ay maulan at syempre walang pasok, yung iba kasi nagtatanong kung kumusta na yung palengke natin. Medyo mataas pero syempre ang ating mga masisipag na mga tindera dito, tindero, ay patuloy pa rin. Dahil nga syempre kailangan din natin kumain kaya sila ay the best na the best pa rin. Hanggang madaling araw, hanggang ngayong umaga, nagtitinda pa sila rito. Idol, kumusta ba ang ating tinda? Ayun daw. Matumal. Magkano ba yung mustasa natin? 20 ho. 20 yung sandali. Yung ating sili, na may kasama na ba ito sa palak? 40 ho, sampalo. 40. Tapos, 10 piso. Salmon, magkano? 200 only. Ang ating dalagang 280 at ang ating pusit 400. Pusit 480. Ayan. At ang ating tahong 140. 140. Ano ba yung lapu-lapu? 400 only. Idol, magkano ba ang ating kangkong? 10 lang yun, idol. Ayun, 10 ang kangkong. Etong, Talbo na kalamasan. magkano yun ate? 30. 30 lang. Ayan. At ang ating daang sili? Down sili 20. 20. Oh. Baka. Nabaha nga naman eh. Ito ang ating mga, may fishball, may mga lahat-lahat ng mga frozen, nandito na. Ito tayo, magkano sa mantika? Sa 1 litro? Ha? 105 daw. Ang ganito, dahil tag-ulan, masarap ang tinapa. Lalaki ng tinapa pala. Gano'n yung gantong kalalaki? 300 to. Ayan, 300 lang. O, mura pa lang ngayon eh. Kahit malaki, 300 oh. Tayo kala idol. Idol, magkano ba ang ating baboy? 280 ang kilo. Magkano po ba ang ating manok? 150 lang to. Ayan, 150 oh. Ayan, ang kilo natin ngayong manok. Kaya pagka pumunta kayo sa atin sa Malolos, Bulacan, kay Aling Boy and Jolly, ang ating mga tinda-tinda pa. Magkano basin? Ay, sa tabo.
20 lang daw ang ano. Tsaka sila nanay dito, nagtitinda rin. Morning! Ito ang update natin dito sa ating family, ang bayan ng Malolos, Bulacan. August 11, 2026, high tide. Sa nakikita natin ngayon, ang ating pangalawang footage na may thumbnail na update natin ng August 11. Ang kasalukuyan nating estado ngayon dito. Kapag pong update natin dito, hindi ganitong kataas. Mas malalim na ngayon. Yung mga motor dito, hindi na masyadong makakadaan pag motor. Woo! Maagos! Ang lalim. Alal. Ito ang CMAS Santo Rosario, lubog na yung eskwelahan. Ito pati yung naka-ano rito na pangalan. Ito po ang ating ano. Ako po, lubog na pala rito. Kahapon wala yan eh. Sa kabila din lubog na. Boglo. Taas sa tubig, dito tayo. Alibi, crossing, Malolos. Lubog din pala dun oh. May tubig. Sa may Sacred Heart. Dito, ayan oh, bakil-bakil ang ating kalsada. Morning! Ayan. Mga kalsada rito, temo. May tagpi-tagpi. Ito, may naliligo pa rito. Oh, lalim pa ng tubig oh. Ayun oh, naliligo rito sa may Katmon. Alright, diretso tayo. Ito na ang baryo ng Pausta. Ito, bakil-bakil din yung daan. Tingnan nyo. Maayos dito ang daan na to. Kaya minsan din pag may pasok, traffic din dito eh. Papuntang bayan. Kaya dito po tayo sa may Kanyugan uli. Kung kahapon nakita natin, hanggang doon lang yung tubig. Ngayon tumaas na. At yung mga motor na mga Mio at yung ibang mga maliliit na motor mukhang hindi na kakayanin. Mukhang lulubog na sila. Ito na ang barangay ng Mabulo. Maganda yung kalsada na rito. Ito na yung Teresa Marta Subdivision. Teresa Marta pala yun. Kita nyo rito, ganda sa Mabulo. Walang kalubog-lubog oh. Walang katubig-tubig. Nakikita natin ito, yan ang William Bill. Po, lalim pala rito. Idol, morning. Ito, nagbabangka na pala rito eh. Boss, laki pala at bag to. Idol, ingat. Now, pupunta sila ron. Itong parte na to ng Desta, mas lubog ngayon. Kasi nga, high tide ngayon, 5. Tapos nung pag-ulanan pa, nagpawala pa dam. Water World, oh. Ang taas, idol. Eto na po tayo. Titingnan natin to kung gaano kataas. Naku po. Boss, taas pala rito. Sa Kailugan ng Atlag, tsaka Santo Cristo. Lubog pala dun eh. At tsaka dito rin, papunta to Santo Cristo. Tingnan nyo naman ang tubig. It's overflowing. Hinihingal lang. Okay. Siyempre, sumakay na ulit tayo. Whee! Ayan. Pero hindi naman masyado mataas. Buti na lang. At wala na yung barangay Santo Cristo. Oh, daming tubig. Ayan o. Sa gilid nila, puro tubig o. Ayan o. Sa mga iskinita. Ito sa atin itong mababang parte. Ang Santo Cristo, Malolos. Kahit maaraw, may tubig man, hindi na masyadong tataas yan. Dahil lang dumadagdag na ulan. Salamat. Pero siyempre, may mga tubig pa rin sa mga bawat gilid. At may mga parte sa atin sa Malolos na medyo problema yung pagtawid. Ito pala, kanina wala ito eh. May tubig na pala rito ngayon sa may Petron. Ito. Siguro ko ngayon na yung pinakasagad ng laki ng tubig. Ayan. Kanina dumaan tayo dito, wala naman ito eh. Ngayon, meron ng tubig oh. Ito, ang Rupina. Pero yung loob ng Rupina tuyo. Dito na sa atin, ito na. San Juan na to, San Juan. Barangay San Juan. Boglo. Boss. Yari. Okay, good morning mga katropax, mga ka-Alpax TV. Ngayon po ay August 12, 2026, alas 6 ng umaga. Samahan niyo muli ako para tayo ay mag-update ulit sa ating habagat dito sa Malolos, Bulacan. Kung mapapansin natin, itong nakaraang araw, parang hindi talaga natin malaman kung ano ba ang nagiging takbo ng panahon. Minsan aaraw, susunod ay biglang uulan. Tapos titila uli. Pero sa kabila nito, hindi pa rin tuluyang bumababa ang tubig sa ilang bahagi ng Bulacan.
Ito po ay pagsabay ng pagbabago ng ulan at high tide. Sa video natin na to ay nakikita natin na kahit na ang kalsadang nagsisimula ng matuyo, hindi ibig sabihin na tuluyan na matatapos ang problema sa baha. May mga bahagi na unti-unti nang bumababa ang tubig, pero kapag muling bumuhos ang ulan, lalo sa mga lugar na mababa, ay malapit sa ilog at daloyan ng tubig, mabilis na naman itong tumataas. At dagdag pa rito ang high tide. Kapag mataas ang tubig sa Manila Bay at ang mga karatig na daloyan, mas nahihirapan ang tubig ulan na mabilis na makalabas patungo sa dagat. Kaya yung kalsadang akala natin ay halos tuyo na, ay pwede muling bahain. Makikita natin sa ating video na ito na ang mga mabababang komunidad at tabing ilog ay napupuno pa rin ng tubig kahit tumuhupa na ang malakas na ulan. Ang susunod natin video ay ang pagkukumpara natin ng pagbabago ng tubig simula noong August 10, 11, 12 at 13. Ito po ang itsura nung kasagsagan ng ulanan, ang pabago-bagong panahon at pag-ulan. Kung ikukumpara natin ang ating mga footage ng 10, 11, 12, and 13, ay oobserbahan natin kung ang ating bang tubig ay bumaba, nanatili ba siya sa kanyang level, tumaas, nagkaroon ba ng panibagong pagtaas, may mga lugar bang mas mabilis humupa ang tubig, may mga lugar bang mabagal ang paghupa ng tubig sa mga drainage. August 22, 2026. Kahit unti-unti nang bumaba ang tubig, hindi ibig sabihin na tapos na ang epekto nito. Nananatili ang hamon ng paglilinis, pagkukumpuni, pagkawala ng kabuhayan at pagbabalik ng mga pamilya sa normal na pamumuhay. Ito ang naging kalagayan ng Bulacan mula sa pagtaas ng tubig, paglala ng baha, hanggang sa unti-unting paghupa nito. Atlantic Ocean na, napakaraming tubig. Ayan po, buti matataas na yung mga tricycle natin, na-improvise na ng mga kababayan natin ng Agunoy. O, lakas ng agos. Ako, lubog na pala yung mga bahay doon eh. Ito pa yung tubig oh. O, si Kuya, meron ng ano doon, prinsa. Naglagay na ng prinsa doon. At ito yung mga tindahan natin, may mga tindahan na pala rito. Para yung mga pangangailangan sa bahay, dito na rin bumili. Ito na po tayo papuntang Palapat. At sila ay naglalakad na lang dito. Opo, ayun, off-save lang pala litaw. There's a water everywhere. O, kita nyo naman, abot na. Abot na ang ating gulong. Ang lalim, kaya pala lang dumadaan dito eh. O, kita nyo naman bus. Yari. Tayo pupunta sa San Juan. Ay, Palapat muna pala. Maglakad muna tayo, inihingal na ako eh. Ay, gaano sila. Magtitikling. Na tricycle. Tapos yung ating mga bahayan buti ibang mga bahay talaga sinagad na nila ang angat Eto sila kuya, may mga tinda sila para hindi na yung mga kababayan natin pumunta pa sa Malolos. Lahat ng klase, may chicken, may pork, may liempo, may giniling, may kung ano-ano pa. May mga ligo-ligo. Kagani. Hi, good morning. Ito pa, mga kababayan natin dito sa Palapat. Tangat tubig umaagos. Good morning, idol. Kape-kape. Ayan po, kita nyo naman nakapo, inday. Eto na tayo. Pati yung ating mga sasakyan dito. Inaagos na Lalim pala ron Nakaangat na yung tubig kaya mabilis ang agos. Ay nako. Eto. Lalim pala rito. Eto, malakas ang agos. Sabi ni Idol sa atin, banda raw dito. Gabewang daw dito eh. Patay tayo dyan. Eto pa, kita niyo mga bahayan Yung mga motor na na-stack na rito. Wag naman sana tumas ang tubig. Sigurado to. Mga sira, malulubog. Tingnan nyo naman Ako, lakas ng agos. Ayan Yatay tayo. Hirap sa bigad. Ayan, kita nyo naman Ayun, doon nagagaling din tubig Iyari. Idol, good morning. Sigurado ako galing yan sa may Kalumpit. At umaagos siya rito, papunta rito. At tignan nyo naman dito. Itong parte na ito na creek. Kaya pala naglalagom-lagom yung tubig, napakalakas ang agos. Kaya yung ibang parte natin ayaw matuyo. Tignan nyo. Lakas. Para tayo sa nasa dam ng ng tubig na patubig. Lakas ang agos Ito pa mga idol natin
Lakas ng agos. Isa po to stretch na nung nakaraan pa, hindi nawawalan ng tubig. Hanggang doon yun sa may papuntang Pandukot, papuntang Kalumpit. Doon sa Kalumpit, mas malalim. Ang ating waterfalls. Oo, unti-unti. Kita niyo naman to, ganda laang. Ganda yung pumagos yung tubig. Kapraso na lang yung ano dito, natira. Ito pa. Ito talagang literal na kala mong Amazon. No? Puro ano puro tubig tsaka puno. Isa sa magandang bahay ito Ibang mga establishmento, sarado pa. Ito ang eskwelahan natin ng San Juan. Lubog na rin pala Ayan, naku po. Pati pala ang ating simbahan dito na San Juan, lubog na rin Ito po ulit tayo sa may simbahan ng San Juan. Sa may tulay, kapag ka po tatawid nyo dito, ito naman papunta pong Kalumpit. Kita nyo naman yung dito. Tapos ito pa. Si Idol na naku, hirap nito, gastos na naman yan, naku. Ito yung mga kabataan natin, tinulungan si Idol tsaka yung pamilya niya para magtulak. Sana nag-enjoy kayo sa vlog natin, itong update natin sa baha. Malaki ang naging epekto ng habagat sa Bulacan nitong Agosto 2026. At hindi lang ulan ang dahilan ng matinding pagbaha. Pinagsama-sama ang malakas at matagal na pagbuhos ng ulan, high tide sa Manila Bay, backflow o backflooding mula Pampanga, Nueva Ecija, at ang pag-release ng tubig mula sa mga ilang dam. Ano nga ba ang nangyayari sa Bulacan? Ayon sa Inquirer.net at Philippine Star, noong August 9 and 10, umabot sa 6 feet ang baha ng ilang bahagi ng Bulacan. Sa ulat noong August 10, nasa 11,535 residente o 3,477 na pamilya ang nilikas. Ang Kalumpit, Hagunoy, Pombong at Malolos ang kabilang sa mga lugar na matinding naapektuhan. Hindi na madaanan na maliliit na sasakyan ang ilang bahagi ng Kalumpit, Hagunoy Road dahil sa baha. Noong August 12 naman, nasa 149 barangays ang binaha. Pinakamaraming flooded areas ang naiulat sa Malolos na humigit kumulang 32 barangay, Kalumpit na meron 28 barangay at Hagonoy naman na merong 25 barangay at ang Paumbong na merong 14 na barangay. Pagsapit ng August 17, tinatayang 116 na barangay ang lubog pa rin sa tubig habang 8,728 katao ang nasa evacuation center. Alam niyo po ba, noong August 21, diniklara na ng Bulacan ang state of calamity matapos maapektuhan ng baha ang 19 at 20 bayan at 4 na component city. Tinatayang 960,821 residente o 275,000 pamilya ang diniklarang naapektuhan habang inisyal na agrikultura na damage ay lumagpas na sa 130 million pesos. Taon-taon po ay nakararanas tayo ng pagbaha at bagyuhan dito sa atin sa Pilipinas. Ang mga naapektuhan nito ay mga lokal na komunidad, ang mga bayan, ang probinsya. At pinakamahalaga po rito ang kahandaan natin tuwing sasapit ang ganitong mga season sa ating bayan, sa ating bansa. At syempre mahalaga rin ang paglilinis ng ating drainage at waterways. Responsableng pagtatapon ng basura, ang ating flood monitoring, ang mga paghahanda ng mga komunidad sa darating pang mga kalamidad. Ang kooperasyon nila ay malaking bagay para sa ating pagtagumpayan ang mga nararanasan nating kalamidad. Siyempre, ang pag-check din ng mga announcement ng mga opisyalis ng ating pamayanan. Kasama rin dito ang pag-iingat natin sa ating mga kalusugan, ang pagpoprotekta sa ating pamilya, at siyempre ang pagtutulong-tulong sa mga nangangailangan. At kung di kinakailangan lumbas ay mabuting mananatili lang tayo sa ating mga tahanan at bantayan ang mga opisyal na announcement. At sa loob po ng halos 2 linggo nating pagsubaybay para may update natin kayo sa ating nangyaring habagat at mga bahaan, nakita natin ang baha ay hindi lamang tungkol sa tubig na nasa kalsada. Kasama rito ang trabaho, negosyo, pagkain, transportasyon, tahanan, at pang-araw-araw na buhay ng mga Bulakenyo. At sa kabila po nito, ako'y natutuwa pa rin na ang ating mga naranasan
kabilang sa lahat ng ating na-encounter nitong panahon ng monsoon rain o habagat, makikita natin ang pagtutulungan ng bawat komunidad. At ito ang pinakamahalagang katangian ng mga Pilipino, ang pagdadamayan sa isa't isa. At hanggang sa muli nating pagkikita uli, at sana po ay nag-enjoy kayo sa isa na naman natin na adventure sa paglalakbay natin at pag-a-update sa inyo dito sa ating channel ng Alphax TV, ang Bulakenyong Vlogger. At mag-iingat po tayo lagi at maraming salamat po sa inyong lahat. Mga ka-Alphax TV, mga kalasang Bebelgam, dito na po natatapos ang ating segment na to ng ating vlog patungkol sa ating update ng lahat ng flooding at ang ating habagat season nitong August 2022. Kung nakatulong sa inyo ang ating vlog, huwag niyo nang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel ng Alphax TV para update kayo sa ating mga sitwasyon dito sa atin sa Bulacan at sa Pilipinas. Until next time, keep safe and keep moving always. Bye-bye!